Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the Church? Bakit hindi Bakit nag-aasawa yung mga nag-ayuno pari? ang mga Bakit po ba tayo mga Katoliko gumagamit? Bakit po ba gumagamit ang mga pari ng Bakit incense? po may pista prosesyon ang mga Bakit Katoliko? ba paulit-ulit magdasal ang mga Katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared. Featuring the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Maruel Liasos of the Order of Preachers and Reverend Father Abe P. Arganiosa, in a dynamic tandem to explain and defend the faith and to guide us all to know the truth. Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Know the Truth sa TV Maria. Ako po si Attorney Maruel Liasos sa pangalan po ni Father Abe Arganiosa. Makakasama na naman po ninyo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Ang ating pong tema ay napakaganda sapagkat ito po ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pamamahala ng ating bayan o dili kaya ay tungkol po sa politika. Ang ating pong makakasama ay isa po sa aking mga iginagalang, ang dating Pangulo ng Angkapatiran Party at siya po ngayon ang President ng Pro-Life Philippines at ang Pro-Life Party List. Walang iba kundi ang ating kapatid, Brother Eric Manalang. Magandang araw sa iyo. Magandang araw at mabuhay, Maruel. Mabuhay din. Talagang sa radyo lamang tayo nagkakasama. Oo nga eh. First time po natin dito sa Know the Truth sa TV Maria. Brother Eric, nabanggit ko nga kanina na dati po kayong president ng Kapatiran Party at doon po sa mga nakakaalala, tumakbo po ako noong 2013 bilang senador sa ang Kapatiran Party. Bilang pagbabalik tanaw sa ating partido, ano ba talaga ang Kapatiran as a party? Kaya sa party, Kapatiran is, ika nga, a party na ang kanyang itinutulak, ibalik ang kahalagahan ng common good sa politika. Sapagkat ang nangyayari ngayon, selfish good na nakikita natin with all these political dynasties, itong mga pagkurakot ng PDAP, DAP, and things like that. So, kailangan natin ibalik. Well, in a sense, sinasabi natin, ibalik ang Diyos sa politika. Tama, Huwag tama. natin taggalin ang Diyos sa politika. Sapagkat yun ang pinakamalaking problema. To put God back in the center of things, especially in politics, no? Correct. Kasi nakikita natin ngayon, kanya-kanya, lahat gumagawa ng pera, hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Bilang pagbabalik tanaw pa rin, Brother Eric, saan ba nagsimula ang Kapatiran at paano ito nabuo para lamang sa kaalaman ng ating mga tagapanood? Ang Kapatiran ay nag-umpisa at got accredited ng COMELEC noong May 4, 2004. Too late to campaign, pero naging accredited national political party. Wow, opo. Hindi siya isang party list. Although marami nagkakamali dyan. As a matter of fact, from this year or last year, we changed the name of Kapatiran, ang Kapatiran Party to just Kapatiran Party. Oo, tama, So tama. that removed some, ika nga, Misconception. confusion kung party list. So noong 2007, yung unang kampanya, siguro naalala nung iba dyan, tumakbo dyan yung grupo nila Martin Bautista, yung lawyer na the late lawyer si Adrian Sison, no? And then also during that time it was supposed to be the late Mario Ontico, but he also was sickly. Diba? So ang naiwan doon would be another lawyer who also was in the military. Hindi ko na maalala yung pangalan niya ngayon. Okay, so that was the first attempt. So talagang nagkaroon ng pagkakataon na lumahok sa politika noong 2007 at ito ay nagpapatuloy
At nung 2010, naalala ko yung ating presidential candidate, no? Correct, Si oo. JC De Los Reyes. Opo. At siya yung, I think, pinakabatang tumakbo as president, being just turned 40 on February 14, 2010. At maliban dyan, naging konsyal naman siya ng Olongapo City Correct. under Kapatiran Correct, Party. correct. So, ibig sabihin, may mga Kapatiran candidates na naiupo na rin sa posisyon, kagaya nga ni Brother JC De Los Reyes. Marami kasing nagtatanong, ano ang pinagkaiba ng Kapatiran Party dito sa mga nagsusulputang mga partido ngayon sa ating bansa? Alam naman natin, meron tayong administration party at yung opposition na sinasabi nila. Ano ang pagkakaiba ng Kapatiran dito sa mga partido? Well, ang Kapatiran is not a party of personalities. Or even convenience. Or convenience. At makikita natin na over the years, hindi lang this past 2 or 3 elections, nagkakaroon ng mga ikang coalition. Pero ang nangyayari doon ay iba-iba naman ang kanilang prinsipyo, if ever there is. Iba-ibang interest. Oo. Nagsasama-sama lang dahil pwede manalo. Winnability ang kanilang criterion. Ang Kapatiran, iba. Ang Kapatiran, ang tingin sa politics is about the parties, not about the person. Correct. Diba? It's a politics of virtue and duty. Diba? Walang kinalaman dito yung sino mas sikat, sino mas maraming pera, or sino mas marunong, sino mas sikat. Kumbaga, ito yung partido ng prinsipyo talaga. Oo. Pwede mong tanggalin ang any party member or for that matter candidate if they break the principles. At tayo lamang yung may klarong-klarong pananaw para sa ating bansa. Kasi naalala ko noong Biblia ko ho yun, nung kumakampanya ako, Brother Eric, lagi kong dala yung passport for the new Philippines. Lahat po ng tinitindigan ng Kapatiran naroroon ho. At dumako naman tayo sa isa mong napaka-importanting advokasya bilang ikaw nga ay president ng Pro-Life Philippines. Ito po yung non-government organization na nagsusulong at nagtataguyod ng buhay. At ang Pro-Life Party List, dalawa ho yan, magkaiba ho yan. Pero pag-uusapan po natin isa-isa. Brother Eric, ano naman po itong ginagawa sa Pro-Life Philippines? Well, ang Pro-Life Philippines, as many may know, ay napaka-busy pagdating sa laban patungkol sa buhay at pamilya. At lalo na nung hindi pa na ipapasa yung RH bill, ay alam naman ng karamihan, yourself included, grabe tayo mag-organize, mag-lobby, maggumawa ng mga communications against the lies of the RH bill. At active na active ang Pro-Life Philippines with other pro-life groups na magkumpuni ng mga pro-life congressmen and senators. To the point nga na almost we thought we had Panalo ho tayo. already more than 142. Unti-unting na chop-chop. Oo, napurnada kasi Unti-unti na chop-chop. And then from 142, wala. bumaba. Hanggang sa alam naman natin na nagkabilihan na. Oo, at nagapang na. Nagapang no? At na, gumalaw oo. talaga yung galamay ng nakaupong pamahalaan. At maliban dyan, nakita natin na yun yata yung isang sesyon ng Kongreso na napakaraming absent. Correct. No? At na-late. At na-late. Na-late. At hindi na nakaboto. Hindi na nakaboto. Na dapat sana ay boto pa laban sa reproductive health law. Dito naman po tayo, Brother Eric, sa ang pro-life party list. Ulitin ko po, ang pro-life party list. Ano naman ho itong party list na ito at paano po ito nabuo? Well, at some point, nung tuloy-tuloy ang labanan against the RH, ay na-realize natin na kailangan din yata tayo sumama sa politics of life. And the only way to do it is to organize a pro-life party list. As a matter of fact, ang tinawag ay ang pro-life party list. At ito'y na-register for the 2013 elections. It got accreditation and it did get some good votes. Maganda yung Oo, resulta, magandang no? resulta. For a start. Yeah, it was I think about 120 or 130,000 considering walang pera. Walang pera at hindi nakapaglibot sa buong Hindi bansa. nakapaglibot at ever since nga nagkaroon ng alam mo yung counting natin biglang naudlot, di ba? At saka nagkaroon ng konting problema sa PCOS machine. Hocus Picos. Hocus Picos. Doon nga kami nagtataka nung nag-resume na,
nawala yung trend namin. Oo, at saka natapyasan. Natapyasan. Actually, minomonitor ko ho yun kasi mas interesado ako sa resulta ng party list election kaysa sarili kong laban. Talagang nung una talagang umaalagwa sa bilangan hanggang biglang nag-slow down. Hindi natin nalaman kung paano nangyari ho yun. At talagang we were expecting to get at least a seat at that Correct. time. Oo. Correct. Ano naman yung pinaglalaban ng ang pro-life party list? Well, basically, yung mga anti-life laws ay itatakin ng ang pro-life party list, and hindi pa kami tapos. Itong darating na election, mag-field ulit tayo ng mga kandidato. No? At we hope that we are now well organized. We learn from our weaknesses, di ba? And hopefully we will become more national in nature when it comes to membership. At nakita po natin ngayon yung mga nakasalang na panukalang batas sa Kongreso at sa Senado, no? Yung mga death laws na tinatawag. Ano-ano itong mga death laws na ito, brother? Ako, ang mga malalaking death laws ngayon ay yung mga sumasalungat. Actually, ang RH law ay already in place. Alam Nakalagay natin na, lahat, oo. no? And alam natin may 8 mga stipulasyon doon na pinapasok ng mga pro-death legislation na binaliktad ng Supreme Court. Correct. Oo. Pero yun mismo mga batas na yun ay pinapalusutan ng mga government entities na may agenda pa rin na itulak yung mga, let's say, mga immunization, mga vaccine, for that matter, mga contraceptives, na wala naman contraceptive na walang abortifacient. Totoo yun. So, ngayon, nagkakagulo sa DOH, di ba? Mukhang sinipa si Secretary Ona. Mukhang pumuposisyon naman si Secretary Garin. Secretary Garin. At alam naman natin, away ng mga project ito. The end of the day. Di ba? So, maraming trabaho dapat gawin. Hindi lang ang pro-life party list, na doon ibang mga party list that are pro-life and pro-family. So, maraming trabaho talaga. As a matter of fact, more and more pro-life first party list should come into play. Correct. This coming 2016. Kasi kung maalala po natin, noong December 12, 2012, ang nakatalo po sa pro-life cause, no, sa Kamara de Representantes, karamihan po dyan ay mga party list na makakaliwa. Kaya talagang godless ho yung kanilang ideology. Kaya po hindi nagtagumpay yung ating paglaban sa reproductive health law. Pero ganun pa man, kahit sa labas ng Kongreso, patuloy tayong nakilaban. Kung naalala po ninyo, ang nag-file po ng petisyon laban sa reproductive health law ay ang pro-life party list. Correct, oo. At isa sa mga, actually, nauna si Attorney Joe Imbong. Yes, oo. James Imbong, rather. Imbong. James Imbong, no? And tayo rin sa Pro-Life Philippines nag-file din. And many others of our comrades in life, no? At si Attorney James Imbong, na anak ni Attorney Joe Imbong, ay yung ating first nominee. First nominee, sa at Secretary General din siya. Oo. Talagang nakita. At doon naman, nanalo naman tayo talaga. Totoo, maliwanag yun. Maliwanag yun. Nanalo tayo doon. At pipilay-pilay ngayon ang reproductive health Oo, law. hindi ko makalimutan nung sa Baguio sa Supreme Court, nung ina-explain ni Attorney Te. Abay, nung sinabing hindi unconstitutional, pero maraming mga stipulation, 8 na anti-constitutional. Abay, tuwing binabasa yung isa, nagpapalakpakan pa rin yung mga pro-RH. Akala nila panalo sila. Hindi nila alam yun ay talagang napakalaking mga ngipin na tinanggal sa RH law. Pero ganun pa naman, pinapaikutan pa rin ngayon. Kaya may marami tayo ngayon pinafile na kaso at saka mga inquiry muna, and then it will accelerate to go to to the Supreme Court eventually. It's an interpretation again. So very important talaga mga kapatid na talagang magkaroon tayo ng talagang napakatinding pro-life lobby sa ating gobyerno. At ito nga pinapangunahan ng pro-life party list. Sa ngayon, Brother Eric, ano yung mga ginagawa natin, no, sa ang pro-life tungkol sa pagpapalakas ng ating hanay para tayo ay, kung tayo man ay muling sasabak sa 2016, ay masasabi na natin na talagang hinog na hinog na? Well, as I said earlier, na we want to be more national. Of course, national ang pro-life party list, pero the short time na tayo nakapag-organisa, hindi natin nakuha yung mga gusto natin mga grupo. May malalaking grupo sa Visayas at Mindanao na sila mismo ang lumapit at gusto nilang sumama at
Actually, tatlo dun sa mga ay may kasamang from Visayas and Mindanao na representante. Okay, party list nominee. So, we hope also na we will use more of radio ngayon. Yes. Sapagkat masa talaga ang bakbakan ng pro-life, di ba? Dahil ang ating namang talagang pinapangalagaan ay ang kalusugan at buhay ng ating mga kababaihan. Oo. Yung tama at totoong pagpapahalaga sa kanila, lalo na doon sa mga maralita na silang ginagamit na parang guinea pig na pinag-e-eksperimentohan ng Department of Health. Tsaka isa sa pinaka-importanteng gusto mangyari ng ang pro-life party list ay to take to task the government. Yes, Sapagkat oo. ang espiritu ng RH law, bagamat ayaw natin yun, ay to give equal importance to the method of family planning. That are One is natural, natural and one is artificial, no? Now, pag ganun ay manggaling itong mga buwis ng tao, pumunta doon, dapat equally divided. Equal, tama, oo. Whether it's a government station or a newspaper of government or they are giving out propaganda, kailangan hati lahat yan. Pero ang nakikita natin masyadong bias in Oo, favor of siyempre. artificial means sapagkat ito yung may pera. Siyempre, Ito yung may kumikita sila dati. dun sa may pera, Correct, di ba? correct. Ito yung kumikita ang mga multinational Correct. corporations kasi isa na lang ang kanilang market, Correct. ang gobyerno mismo ng Pilipinas. Brother Eric, lagi nating binabanggit nga yung ating pro-life advocacy, how important is pro-life politics, yung social doctrines ng simbahan na tinataguyod natin. Baka naman mapulaan na naman tayo, lagi nating naririnig na paano naman ngayon yung tinatawag na separation of church and state. Nanghihimasok daw tayo sa politika. Dalawa ang sagot ko dyan. Unang-una, hindi mo pwede ipaghiwalay ang kaluluwa ng tao sa kanyang body. Sa kanyang Diba? katawan. You cannot separate the body and the soul. Di ba? It's impossible. In governance, you cannot separate the bodies from their soul. Correct. Oo. Di ba? Ngayon, puntahan natin yung Constitution. At madaliin ko lang sabihin, the separation of church and state is one of the major reasons it is there ay hindi upang protektahan ang Estado Laban sa laban sa simbahan. Kundi, It's the other protektahan way ang around. simbahan laban sa Estado. Tama. Di ba? It is to protect the church against the state, but not the state against the church. So, dapat klarong-klaro. Kaya lang, yung ibang mga marurunong dyan, separation of church and state, na hindi ini-explain. Tama. Para bagang ginagamit lamang nilang mantra Oo. without them explaining the meaning of that. Parang blackjack ba? Sa likod, ay, ito hindi pwede yan. At alam naman po natin na ang usapin ng buhay is not only a concern of the state, it is also a concern of the society as a Correct. whole, including the church. At may kinalaman ito sa karapatang pantao. Correct. Very basic ang right to life. Correct. Basic yan. All other rights fall second to the right to life. Diba? Hindi pwede mauna yan. At tingnan natin, bakit ganito? Natural yan eh. Tingnan nyo nga nangyayari sa Estados Unidos, sa Europa, sa Australia, sa Japan. Nagbawas sila ng tao. Ngayon, yung problema nila, paano ngayon yung ekonomiya? Oo. Their economy, even how much money they will print, supposedly to stimulate, it will not be Wala na. stimulated. Kagaya sa Singapore, Correct. nire-reverse na yung policy, meron na silang tinatawag na incentive para sa mag-asawa na magbuntis, pero hindi na ho kinakagat. Correct. At wala na pong magagawa. At ako ay nagpupunta sa Singapore for the past 20 years at least. Every time magpunta ka sa hotel, sa TV, mapapanood mo how the government is trying everything to get the change in culture. Pero malayo na eh. Masyado Pag tinuro mo sa mga kababaihan na ang pagbubuntis ay sakit, ang sagot dyan ay abortion, abortifacient, wala na, you cannot change that culture. So talagang culture of death na Oo. ang namamayani. No matter how much you try to reverse, wala na pong mangyayari. Hindi sana mangyari po sa ating bansa habang may panahon pa. Ngayon naman, paano natin maipapaunawa ang tungkulin ng ating mga tagapanood ng bawat mamamayang Pilipino, Katoliko man o hindi? Kasi ito ay usapin hindi lamang ng reliyong Katolisismo, kundi ng lahat ng mga naniniwala sa Diyos at sa buhay, na makilahok tayo sa paghubog ng ating bansa. Unang-una, isa sa pinakamalaking hangarin ng Kapatiran Party at ang Pro-Life Philippines ay magkaroon ng isang presidente na talagang
pro-life. Hindi Tama. lang pro-life-fan. Kasi maraming Nagkukunyari. kukunyari, pro-life lang sa anti-RH, pero pagdating sa PDAP, etc., Oo. okay lang yan. That is anti-life. Diba? Dapat across the board. So ang nais namin is magkaroon ng groups of people that will understand if you do not have a holistic and integral pro-life president, hindi tayo lalayo sa kung nasaan tayo ngayon. Kailangan yan holistic and integral. Hindi yung isang portion pro-life ako, isang portion pwede naman, konting kita lang naman yan. Oo Di nga. ba? Kumbaga inconsistent ang kanilang ethic. And actually hypocritical. Oh, correct. Diba? Oo. The very least. Diba? It's really a betrayal of Betrayal. public Kaya trust. katulad lang nangyari doon sa tinabas na 142 congressmen na naging halos wala pang 70. Di ba? Panalo dapat ang pro-life vote. Walang paninindigan. Saan sila ngayon? Di ba? May kilala ako dyan. Ako, inahangaan ko pa man din. Mamaya, ibubulong ko po sa inyo. Alright. Anyway, ngayon naman po, bakit kailangan maging aktibo ang bawat Katoliko sa pamamalakad ng bansa? Sapagkat, unang-una, no less than Pope Francis. Sabi niya, meddle in politics. Hindi sinabi niya, manood ka, magmasid ka. Makialam ka, makigulo ka. Be Diba? involved. Medal, pag nagme-medal ka, talaga, teka muna, sama ako dyan. Diba? Tama. Napaka-important. And he is not the only Pope that made this direction to the laity. But itong pagkakasabi niya, medyo radical ang approach, saka controversial. Hindi kasi magkuhan lang, tumulong sa... Ikaw mismo, you yourself get involved. Di ba? Even if let's call it church politics, you get involved. State politics, you get involved. Street politics, kung barangay ka, get involved. Di ba? Unless you meddle, everything will just go to those who have their selfish Correct. interest. At yung ating pakikialam, dalhin natin ang ating pananampalataya. Correct. Manindigan tayo bilang At wag mga lang tayo, Katoliko. dalhin natin pamilya natin. Di ba? Everybody must be convicted. Di ba? Hindi lang ikaw lang, para di pamilya o isang tao sa pamilya. All the whole family must get involved. At dito naman papasok, no? Ano dapat ang pananaw ng mga Katoliko sa kanilang boto? Well, unang-una, ang boto ay sagrado. Correct. Hindi isang bagay lang na pwedeng, kibutin lang na ordinaryong gawain lang yan. Hindi. Unang-una, ang boto ay galing sa Diyos. Correct. He has given us the right to vote, the privilege to vote, to exercise our free will. Free will na kaloob naman ng Diyos. Oo. So, napaka-importante nga. Hindi dapat ipagbaliwala yan. At hindi pwedeng ibenta. Hindi pwedeng ibenta, hindi pwedeng itapon lang. Seryosohin. Seryosohin. Pag-aralan. At gamitin ng Oo. tama. Ngayon, dahil sa boto, ang demokrasya ay napaka-importante. Correct. Kung ang boto ay guguluhin mo lang o you just take no importance of it, ano mangyayari? Paano tayo unlad? Actually, a good government run a democracy is the fastest way to change Correct. the country. Oo. Di ba? Boto nag-uumpisa yan. Kaya maraming tao ay naiinis dito sa Comelec dahil sa PICOS. Correct. Di ba? Napakaraming question. Ano nangyari sa boto ko? At- Nasaan yung papel ko na patunayan na ito ang binoto ko? At nabilang ba ng tama? Nabilang ba ng Meron tama? bang transparency sa bilangan? Dahil hindi Correct. nakita natin bumoto tayo, pero hindi natin nakita kung paano binilang. Eksakto. At saka noong 2010, ang laki na nga ng problema. It was actually an unlawful election. And Diba? the same with 2013. Same with 2013. Kasi 2 beses tayo niloko. Dahil yung mga tinanggal na safeguard, which is part of the law, yung batas ay kasama yung safeguard, tinanggal. Hindi pinatupad. So, yung mga naggalaw ng pagtanggal ng mga safeguard na yon are actually criminals. Yes. Diba? Oo. At And up to nakaupo now, pa sila. Ngayon nakaupo pa. At inuulit. Correct. Inuulit. Oo. Mangyayari na naman ho 2016. Kaya napaka-importante po yung ating pagbabantay. So, boto, you cannot underestimate the importance in our democracy and how we will progress. Correct. So ano naman ang advice mo ngayon sa mga Katoliko sa kanilang pagboto sa 2016 halimbawa? Well, unang-una, sumama sa mga organisasyon, katulad ng Kapatiran Party, ang Pro-Life Party List, at maraming mga bagong mga party dyan na maliliit, kailangan ng tulong, pero ang kanilang advocacy ay prinsipyo rin. Tama. Diba? Hanapin po natin to. And then, pangalawa, maghanda rin tayong to meddle. Maybe, as much as possible, tumakbo. Pero hindi man lahat ay talagang pwedeng tumakbo. Diba? Sumuporta at maghanap ng mga naka-identify na good candidates. Correct. Diba? Oo.
Pati sa mga barangay election, wag natin take for granted yung mga barangay election sapagkat yun ang grassroots eh. At yun yung pinakadirektang nasa hanay mismo ng mamamayan. At hindi natin pwedeng sabihin, magiging mahusay palakad sa Malacanang kung sa barangay hindi mahusay. Correct. Imposible yan. Mas damang-dama ng taong bayan. Correct. At nandun talaga, ang taong bayan ay may hawak. Correct. Sapagkat personality. Which is good about barangay personality. Kilala mo ang mga kalaban mo. Di ba? Kilala mo rin mga kakampi mo. At kapitbahay mo Kapitbahay mo, di ba? And common good, dun talaga madadama. Di ba? Kasi common good ang pinaglalaban sa barangay. Brother Eric, sa pagbisita ng ating Santo Papa, no? Ano sa tingin mo yung magiging political implications ng pagbisita ng Santo Papa? Meron ka bang inaasahan na kahit papano magkakaroon ng pagbabago sa ating pananaw pagdating sa politika ng ating bansa? Well, ang Santo Papa ay na-inganyo, na-udyok for that matter, to come to the Philippines because of the problems that are happening in Tacloban. Di ba? I'm sure narinig niya na ang daming donation pumapasok, including charitable Catholic organizations, pero hindi ma-account. Saan? Oo. Kaya ako, hindi ako magtataka. Pagdating niya sa Tacloban, maghahanap siya ng lugar na pupuntahan. Hindi yung kung anong inayos ng mga organize. Oo. Sapagkat sa akin, ganun ang kanyang personalidad, ganun ang kanyang attitude. Gusto ko makikita ang katotohanan. Hahanapin niya yan. Know the truth. I do not know when this will come out. Baka after the fact na itong ano, no? Correct. Diba? Pero I will not be surprised kung sabihin niya, ayoko dyan, dito tayo magpunta. Correct. Di ba? So talagang sana naman po sa pagbisita ng ating Santo Papa, hindi lamang yung mga mamamayang Katolikong Pilipino ang magkaroon ng bagong pananaw, sana naman din pati yung mga nasa taong gobyerno mismo ay gumaya sa talagang down-to-earth na pamamaraan ng liderato ng ating Santo Papa. At Brother Eric, kapos na po tayo sa panahon. Ano ang mensahe na gusto mong ipaabot sa ating mga magiliw na taga-subaybay ng Know the Truth? Well, nag-uumpisa na naman tayo ng bagong taon at napaka-importante itong taon na to for 2016 sapagkat ang tema natin ay politika. Hindi pa huli. Kung ikaw ay nasa politika ngayon at ikaw isang trapo, magbagong buhay ka na. Correct. Di ba? Huwag mo nang isipin na hindi ka na magbabagong buhay. Meron pang pagkakataon. At marami akong kilala na nagbagong buhay. Totoo ho yun. Diba? Hindi kayo, you will not be the first. First yun. Pangalawa sa mga kabataan lalo na. Lalo na yung papunta sa magboboto na sa 2016. Ngayon pa lang, tingnan po natin kung ano talagang tunay nangyayari sa ating gobyerno. At huwag tayo masyadong ma-involve sa mga non-important things na walang kinalaman sa future ninyo. Di ba? The government has a very big impact on the future of the youth. Kaya nga tayo nakapaglaban sa RH sapagkat ang kinikitil na buhay is the next generation. Future Filipino. Oo, the future Filipinos. At pag-aralan nyo yung mga ibang gobyerno, ano mga magagandang nangyari, ano yung mga sasama. Sapagkat ang Pilipinas ay napakagandang bayan. Napakamayaman na bayan. Maraming mahuhusay na talino. Baka tayo magkakaroon ng 10 million of OFWs kung puro tayo bobo. Mahuhusay tayo sa magagaling, sa isip, utak, pati sa kamay, di ba? Sa talento. So, this is the year that will give us a chance na 2016, whether nandyan yung PICOS o hindi, di ba? Harapin natin ang problema, huwag natin talikuran. At lalaban tayo. Lalaban tayo. Yan po mga minamahal, ang ating minamahal na kapatid na si Brother Eric Manalang ng Kapatiran Party, Pro-Life Philippines at ang Pro-Life Party List. Lahat po ng otoridad ay galing sa Diyos. Ito po ay kaloob niya sa atin upang gamitin po natin ng tama. Ang bawat mamamayang Pilipino ay binigyan ng karapatan na pumili, humalal ng kanyang leader. Gamitin po natin ito ng wasto para mabago po ang takbo ng ating buhay sa bansa. Muli po, ito po si Attorney Marwil Yasos na nagsasabing, alamin po natin ang katotohanan na siyang tunay na magpapalaya sa atin.